Okay. Sa usaping isi-share ko sa inyo ay tungkol dito sa impeachment na dinulog sa Justice Committee ng Kongreso kung saan ito ay binasura no dahil sa kadahilan ng insufficient grounds for yung ground na ma-impeach ang pangulo ay hindi supisyente. Okay? Ah Isa sa gusto kong ibigyan din dito ay meron doon na hindi pagbito, veto. So ano ba kasi ang pagbito? Okay, ang veto ay kapangyarihan na binigay sa presidente para ang anumang mga batas na i-submit sa kanya for approval para maging batas ay kung i-approve niya, magiging batas. Pero pwede rin na ang presidente, pag hindi sasang-ayon sa batas na isinadmit sa kanya ng Congress, may pag sinabi natin Congress, na pagkasundo ang batas na yan, nagkasundo na yung Kongreso at saka sa Senado. So, pag hindi nagustuhan, kahit na pinag-agrihan niya ng Kongreso at saka Senado, kung hindi gusto ng Presidente, meron siyang veto power. So, hindi ka kailangan na pag hindi mo binito yung batas na yan na pinagkasunduan ng lower at saka yung sa Senado, ay kasalanan mo. Kasi yan lang gagamitin mo kung hindi mo in-approve. Pero kung hindi mo ayaw mong i-approve yan, i-veto mo. Pero pag hindi mo i-veto yan, ibig sabihin, okay yan dahil sa mababatas yan nanggagaling. Ito yung ano ba? Every bill passed by the Congress shall, before it becomes a law, bago maging batas yan, be presented to the President. Now, if he approves, meaning the President, if he approves the same, yung batas na yan, yung bill na yan, he shall sign it. Otherwise, he shall veto it and return the same with his objections to the House where it originated, which shall enter the objections at large. So, yun yung ibig sabihin ng pag-veto. 3:03 p.m., pinatay ang katarungan para sa maraming mamamayan na naghahangad ng katarungan dahil sa malawak na korupsyon. So ito yung isa sa mga sinasabi no na nangangabogado daw ang iba sa mga congressman kay PBBM. So yun nga sinasabi ko na hindi pangangabogado yan, but since boboto sila kung kung tama ba, is it substantiated ba? Yung ibig may substance ba, may laman ba yung pag-aakusa? So sabi ni Congressman Tenyo o Representative Tenyo ng party list, sabi niya na nangabogado. Ito yung tulad ng parang sinabi ng abogado. Hindi pangangabogado ito kasi nagpaliwanag lang ang isang congressman na kung bakit mag-judge siyang hindi sufficient in substance, kasi ito yung pananaw, ito yung basihan niya. Hindi pa nga abogado yan, magpapaliwanag ka kung anong kadahilanan mo na ito yung gusto mong, kung bakit ayaw mong bumuto na may laman yung sufficient in substance yung kinakaso mo. Kasi ito nga yung mga kinakatwiran niya. Pakinggan natin. Stated in the complaint to me do not constitute betrayal of public trust. In an alleged violation of public trust, the alleged acts must be short of criminal. Tama po yung sinabi po ng aking kaibigan, Congressman Tinyo. However, the allegations as to receiving supposed kickbacks imputes a commission of a crime. That is a substantial defect, to my view, in the allegation presented. Because number one, the chosen charge is wholly and fatally inconsistent with the alleged act. There's a claim of direct personal involvement, but the same is merely conclusory and unsupported by sworn statements, documentary evidence, or the personal knowledge of the complainant. Meaning to say, Madam Chair, if there's a complaint in the impeachment proceedings such as this, while we are actually appreciating the sufficiency of substance,
there has to be, at the very least, a link between the alleged crime committed and the person that is being accused directly ordering this. So dito sinasabi, pinaliwanag ni Congressman Adjong na kailangan yung inakusahan ay may direct link, direktang konektado doon sa anumang kasalanan na inakusa sa kanya. Yun nga yung pagtuturo ni Saldico na nakakuha ng kopit si Presidente doon sa naisingit na budget. Walang link kasi walang magpapatunay. Kasi sino ba ang dapat magpapatunay dyan? Si Saldico. Wala naman si Saldico. Ayan, ibig sabihin nun. So, ito yung example na para ka daw na abogado. Hindi na abogado yan. Dahil sinasite lang niya kung bakit. Bandang huli, magsabi siya na hindi sufficient yung yung laman sa pag-aakusa. Crimes. This is born, Madam Chair, out by the superfluity of general accusations, assumptions, and inferences, and the lack of identifying dates, specific transactions, responsible officers, or any overt act personally attributable directly to the President. Wala sa complaint mismo, Madam Chair, ang mga personal at direktang aksyon ng presidente na magiging basihan para sa nirereklamong charge. Na kung saan ang presidente mismo ang nasa tuktok. Sa palagay po namin, prematurely murdered ang impeachment complaint na ito. Dahil sa nangyari, konsidero mapilitan ng taong bayan na lumabas sa proseso ng impeachment para humingi ng ayos. Siguro naman ang taong bayan ay nakikinig at may alam na kung ano ang mga ginagawa ng presidente, paano dahilan pag-akusa nila at sino nag-akusa, di ba? Ay katarungan, bunsod ng malawakang korupsyon. Nakakalungkot na kung dito sa proseso na ito ng impeachment, hindi natin makukuha ang katarungan. So base nga sa dagdag na dapat gawin ng Kongreso pag magdinig ng impeachment, dapat doon pa lang patunayan yung if sufficient in substance, kung may laman ba. So paano mo malaman kung may laman ba kung hindi mo babasihan yung kung ang pag-akusa ba ay sapat? Hindi yung maka-akusa ka lang pero wala kang sinuport na support pa lang ng grounds mo, hindi pa tayo pupunta doon sa ipapatawag yung inakusahan kasi dito ngayon magdetermine pa lang kung sapat na ba. Pero kung ang tingin dito pa lang ay hindi na sapat sa lahat ng majority ng committee ng Justice Committee na to hindi na sapat, hindi na makatayo yan, di ba? So paano pa sasabihin na parang nagsabi ka na ang mga taong bayan ay lalabas at ipaglaban na naman, nakitang-kita naman na hindi sufficient yung mga inakusa, hindi makastand dahil ang ginawa nilang dahilan ay general o walang talagang tatayong na direktang magsabi na matibay. Ganon yun, di ba? Talagang mapupersa ang mamamayan na lumabas sa prosesong ito. Ito yung si Lisa Masa, no? So, sabi niya, pinatay daw ang demokrasya. Paano pinatay yun? Pinapakinggan nga. Pinakinggan yung grounds nila. Ano yung mga grounds na yun? Alam naman na hindi talaga mag-stand yun dahil walang nagtuturo na direct. Ang naging sabi lang na malakas dapat sana kung pinanumpaan ni Saldico yung pag-akusa niya, nagtuturo direct sa presidente. Sabi nila, impeachable yun yung hindi pagbito. Nagbito nga si Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Binito niya, ibig sabihin din niya inapprove. Pero kung tusin, di ba yung mga mambabatas natin, sila yung nagbalangkas kung ano yung dapat budget natin sa Kongreso at saka sa Senado. Pag pinipirmahan ng Pangulo, ibig sabihin, good as yun na yun. Pero paano naging impeachable yun? Samantalang what is being signed is coming from the legislators. How can it be impeachable? Galing sa pinili ng tao na sila yung entitled, sila yung in charge doon sa ano ang
dapat pirmahan ng Pangulo. Ang dapat pinirmahan ng Pangulo ay nagagaling sa Kongreso, sa Congress at saka sa Senado. Tapos pag pinipirmahan ng Pangulo, impeachable pala siya dahil pinirmahan niya. Who is these people? These people that submitted the GAA na maging pag pinipirmahan GAA na, act na, coming from the legislators. So how can it be impeachable? Samantalang ang pinipirmahan ay in-endorse ng mga pinili ng tao, binoto ng tao, which are these people are the ones to magbalangkas kung ano dapat pipirmahan ng Pangulo. Tapos ma-impeachable dahil hindi niya binito. Ano yun? Pag binito yan, extra effort na lang ng presidente yan na may nakita siyang mali. Pero pag hindi niya, wala siya nakita, understood na yan na tama yun being submitted by these people whom we vote. Di ba naintindihan niyo ba yung punto na yun? Di ba? Paano naging impeachable dahil sa pumirma ka sa bagay na gawa ng mga taong legal na binoto natin? Doon pa lang, di ba? Understood na walang ginawa ang Pangulo na mali. Ang pwedeng pasabi nating may stand sila, yung isiningit na sinasabi na kumuha daw ng porsyento ang presidente. Pero sino bang nag-akusa niyan? Di ba si Saldico? Nasaan ba si Saldico? Nagpakita lang sa TV. Pwede ngang di totoong siya yun. Baka pwedeng AI yun. Na hindi niya pinanumpaan. Something na hindi pinanumpaan, it cannot stand sa court, di ba? Kasi anybody can just have it, i-video mo sarili mo, mag-akusa ka, tapos walang ebidensya. Pwede na ba yun? But let him come and have it sworn para talagang may bigat yung pinagsasabi. Di ba gano'n naman yun? Para makuha ang katarungan na atin pong inaasam. Ayon naman kay ACT Party List Representative Antonio Tino na nag-endorso sa reklamo ng Makabayan Bloc, tila pinagtanggol ang Pangulo ng mga kongresistang bumoto laban sa kanilang reklamo. Sabi nila sa kanilang pagtingin ay hindi raw impeachable ang mga offense na nasa complaint. Hindi po yun ang tungkulin ng mga kinatawan ng Justice Committee. In what are laid down in the Constitution that would constitute impeachable offenses. Number two, based on how the public would perceive these proceedings. Kasi ordinary pong tao nakikinig po sa atin. Minsan po hindi maintindihan kung ano po yung mga pinag-uusapan dito, and we cannot fault them because these terms, recital of facts, admissibility of evidences, these are legal terminologies that we can often see and often hear them during a regular court proceedings. So my position here, Madam Chair, in the way I approach this is based on coming from an ordinary, average-minded Filipino. Madam Chair, the allegations stated in the complaint to me do not constitute betrayal of public trust. In an alleged violation of public trust, the alleged acts must be Dito pinaliwanag niya kung paano nga ba magiging pasok doon sa dapat panuntunan kung kailan ba pwedeng tama o kailan ba dapat maituring na impeachable. So ito yung isa sa sinabi na parang pangangabogado na hindi naman. short of criminal. Tama po yung sinabi po ng aking kaibigan, Congressman Tino. However, the allegations as to receiving supposed kickbacks imputes a commission of a crime. That is a substantial defect, to my view, in the allegation presented. Because number one, the chosen charge is wholly and fatally inconsistent with the alleged act. There's a claim of direct personal involvement, but the same is merely conclusory and unsupported by sworn statements, documentary evidence, or the personal knowledge of the complainant. Meaning to say, Madam Chair, if there's a complaint in the impeachment proceedings such as this, while we are actually appreciating the sufficiency of substance, there has to be at the very least a link between the alleged crime committed and the person that is being accused directly ordering these crimes. This is borne, Madam Chair, out by the superfluity of general accusations, assumptions, and inferences
and the lack of identifying dates, specific transactions, responsible officers, or any overt act personally attributable directly to the President. Wala sa complaint mismo, Madam Chair, ang mga personal at direktang aksyon ng presidente na magiging basihan para sa nirereklamong charge. Hindi nila tungkulin na mag-abogado para sa presidente. So, ang sinasabi ng abogado daw ng yung ibang congressman doon sa presidente. Ang sabi naman doon ni yung ibang congressman, hindi pa nga abogado ang pag-share. Siyempre mag-judge ka kung sufficient ba in substance. Siyempre pag nag-gauge, why do you choose or why do you have to vote on insufficient or sufficient? Siyempre, i-base mo sa mga sinabi nilang offense na sinasabi. So siyempre, i-justify nila kung bakit sabihin nilang hindi sufficient. Dahil ibig sabihin sa nakikita nila, hindi sapat, hindi authentic, hindi may personal knowledge yung nag-akusa. Kung si Ko sinasabing may personal knowledge siya, pero nasaan ba si Ko, si Saldico? Wala. Sa video lang siya nagsasabi, hindi nga na panonompahan. So hindi pa nga abogado yan, di ba?